Hello guys! Welcome back sa Dark Screen Channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa pagsubaybay, taos puso ko kayong inaanyayahang mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kayo sa mga bago nating videos. Maraming salamat na rin sa pagtapos ng buong episode na ito. At ngayon ay sisilipin natin ang isa pang kakilakilabot na kaso sa inyo. North Carolina, ang lugar na kapanganakan ng bansag na Blues at Cherokee Indians at ngayon ay isang medyo konserbatibo at maunlad na estado. Sa hilagang bahagi ng mga estado ng South Atlantic, hindi tulad ng South Carolina, ang estado ay medyo tahimik sa mga tuntunin ng krimen at kung ito ay gumawa man ng pambansang network ng balita, ito ay mas madalas dahil sa snowstorms, buhawi at matinding thunderstorms. Noong ika-10 ng Abril 2019, ang 17 taong gulang na si Tristan Borlasi ang naging sanhi ng bagyo. Ang teenager mula sa isang relihiyosong malaking pamilya, sa halip ay marahas na pinatay ang kanyang mga mahal sa buhay sa tahanan ng pamilya sa Deep Gap, North Carolina. Noong Miyerkules ng gabi, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang dalaga na nag-uulat na maraming dugo sa loob ng kanyang tahanan at nawawala ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Dagdag pa niya, hindi niya makontak ang kanyang mga magulang. Pumunta ang mga pulisya sa tawag at agad ang nagtungo sa Deep Gap, mga 1 milya mula sa hangganan ng Watauga at Wilkes County. Nang pagkarating sa bahay ang mga patrol officer, nakita nila ang dugo sa daanan patungo sa bahay, sa tabi ng pintuan, sa harap at may bakas ng dugo sa loob ng bahay na umabot sa hagdan. Natagpuan ng mga opisyal na nagsasaliksik sa labas ang bangkay ng isang lalaki na natabunan ng mga dahon sa ilalim ng duyan na may ilang saksak. Pagkaraan ng ilang saglit, bandang 10:30 ng umaga, natagpuan ang pickup truck ng pamilya na nakatago sa kakahuyan na ang katawan ng babae ay natabunan na ng kumot. Isang walang katuturang trahedya sa tahanan. Si Jeffrey Borlas, ang ama ni Tristan, ay ipinanganak noong ika-16 ng Abril 1975. Ang pastor ng konserbatibong Prestige Bible Fellowship Church, isang kilusang relihiyon ng protestante na may mga ugat ng Mennonite, ang bata ay pinalaki sa isang kapaligiran na espesyal at konserbatibong tahanan. At ang pakiramdam ng pagiging palaging nasa ilalim ng mahigpit at mapagbantay na mata ng Diyos. Si Jeffrey ang tagapagsunod ng lahat ng mga pangunahing bagay na ito bilang anak. Lumaki siyang mabait, mapagmahal, magiliw at matyagang bata. Noong binata pa si Jeffrey, nakakuha siya ng summer job sa Big Surf Water Park na matatagpuan sa Lake of the Ozarks sa estado ng Missouri. Sa unang araw ng kanyang trabaho, nakilala ng binata ang isang kaakit-akit at maamong babae, si Tanya Mae Trandom. Parihong edad, pananaw, at halos parihong ang mga pinahahalagahan ng Kristiyano ay pinakamahalaga. Ang matyaga, mapagpakumbaba, di makasariling batang babae ay nakita sa mawaing binata. Isang huwarang asawa at mapagmalasakit na ama. Binigyan niya si Jeffrey ng larawan ng isang matandang mag-asawa na magkahawak kamay at sinabing, "That will be us one day." Ipinagdasal ng ina ni Jeffrey na si Kathy Brown na bigyan ng Diyos ang kanyang anak ng asawa, nagmamahal sa Panginoon ng buong puso at naniniwalang sinagot ang kanyang mga panalangin. Nag-asawa ang mga batang magkasintahan at ang kanilang pamilya ay naging nagpatuloy sa mga ideya kung saan sila ay mismo ay lumaki. Maingat na itinago ng family album ang larawang pinakita ni Tanya. Ang batang mag-asawa ay nagkaroon ng kanilang unang anak, isang kaibig-ibig na batang babae na nagngangalang Taylor. Pagkatapos ay sunod-sunod na dumating ang 3 bata pa. Ang bunso ay isang anak na pinangalanan ng mga magulang na si Tristan. Si Taylor ang naging truest big sister sa kanyang mga kapatid.
Siya ang nag-aalaga sa lahat, tumutulong sa lahat, sumusuporta sa lahat. Para kay Tristan, si Taylor ang nagiging matalik at nag-iisang kaibigan. Sa kabila ng pagkakaiba ng edad, magkasama sila sa lahat ng dako. Nagkaroon sila ng sports, mahilig sa musika, at mag-prank. Magkasamang naniniwala ang prestisem na ang tungkulin ng pagiging magulang ay upang maitatag ang kaharian ng Diyos sa puso ng bata. Nang lumaki ang 4 na anak, nagpasya sina Jeffrey at Tanya na gampanan ang kanilang tungkulin Kristiyano at nag-ampon ng 4 pang batang lalaki mula sa bahay ampunan. Bukas, mapagmahal at palakaibigan. Ayon sa paniniwala ng pamilya, sa relihiyong pinagbawalan ang mga bata ang gumamit ng cellphone at social network hanggang sa umabot sila sa tamang edad. Bawal sa mga lalaki ang makipag-date sa mga babae hanggang sa matapos ang high school. Ibig sabihin, hanggang sa edad na 18, obligado ang pag-aaral ng Biblia at iba pang relihiyon. Walang pinagkaiba ang mga magulang sa pagitan ng mga katutubong anak at inampon. Lahat sila ay binigyan ng iisang atensyon, pag-aalaga at pagmamahal. Ang pagmamahal ng ina ay lumikha ng isang maayos na kapaligiran at maingat na pinagmasdan ang panloob na kaayusan. Naniniwala ang mag-asawa na ang kabanalan ay dapat pangalagaan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos at turuan ang kanilang mga anak ng awa sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Nang matamaan ng bagyo ang mga taga-Haiti, ibinenta ni Tanya ang kanyang mamahaling wedding ring at ipinadala ang mga nalikom sa isang foundation building para sa mga biktima. Bilang kapalit, binili niya ang kanyang sarili ng isa pang simpleng, regular at murang singsing. Noong 2015, si Taylor ay nagtapos sa high school at lumipat sa Boone upang mag-aral sa Appalachian State University. Labis na nasaktan si Tristan sa pangyayaring ito. Nawalan siya ng katanging kaibigan at nag-iisa na lang siya. Umuwi si Taylor sa unang pagkakataon, ngunit ngayon ay may sarili na siyang malayang buhay at naiwan si Tristan na may mga lumang patakaran at gawain. Si Tristan ay nagrebelde laban sa mga magulang. Dahil noon pa man ay ayaw na nitong sundin ang mga gawain lalo na sa pagsunod sa kanilang relihiyon at paghihigpit ng kanilang mga magulang sa kanila sa mga anak. Naiinis siya sa pagkakaroon niya ng cellphone pero pinagbabawalan siyang makipag-usap sa mga kaibigan niya through social media. Samantalang ang mga kaibigan niya ay malayang gumagamit ng social media sa pagkikipag-usap or mag-connect sa kapwa teenager niya. Noong December 2017, nagkaroon ng mga kaaya-ayang pagbabago sa buhay ng pamilya. Si Jeffrey at ang kanyang asawa at mga anak ay lumipat sa isang bagong bahay na may malaking lote sa Deep Gap, Watauga County sa North Carolina. Ang bahay ay matatagpuan sa isang daang lupa, patungo sa isang kakahuyan na lugar na mas maluwang kaysa naunang tahanan. Bukod dito, wala pang 2 milya ang layo ng bagong tirahan mula sa bahay ni Robin, ang ina ni Tonya at lola ng mga bata. Dahil malapit sa isa't isa, posibleng tawagan siya sa anumang oras kung kailangan ng tulong at pangalagaan ang mga bunsong anak. Kung ang paglipat ay naging kasing kaaya-aya, ang pagbabago para kay Tristan ay hindi alam, sapagkat kailangan niyang baguhin ang kanyang paaralan at ang kanyang paligid. Sa Watauga, siya ay nagpunta sa lokal na mataas na paaralan at nagsimula ng track and field. Ang iba pang mga bata ay kumuha ng trabaho sa summer camp. Sa unang tingin, maaring tila hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema sa sambayanan ang mga Borlasi. Ngunit, hindi yon ang kaso. Over time, nakakabahala ang ugali ni Tristan. Noong 2018, iginiit ng paaralan ang ilang konsultasyon sa isang psychologist tungkol sa mga issue sa galit at isang kakulangan ng impulsive na pagkontrol sa pag-uugali ni Tristan. Pagsapit ng 2019, noong nasa high school na ang binata, sa kabila ng kanyang mahusay na kakayahan, nagsimula siyang magkaroon ng problema sa pag-unawa sa ilang mga subjects ng paaralan. At ang mga paghihirap na ito ay nadagdagan lamang sa bawat araw na lumilipas. Si Tristan ay unang nagsimula na masipag mag-aral at
palaging kasali sa mga gawaing paaralan. Pero paglipas ng panahon, nagbago siya at naging tahimik at parang walang pakialam. Nawalan siya ng gana sa pag-aral at madalas nahuhuli sa klase. Kahit anong tulong ang ibinigay ng ilang guro, hindi pa rin nagbago ang kanyang pakiramdam at kawalan ng interes. Problema rin si Tristan sa bahay. Palaging may hidwaan tungkol sa cellphone at social media access. Madalas siyang mag-internet at mag-post sa kanyang Instagram na parang musikero. Napansin ni Taylor ang pagbabago ng ugali ni Tristan, lalo na sa pag-aaway sa magulang at pagtatalo sa mami niya tungkol sa relihiyon. Isang pag-asa ang unang sumiklab sa puso ni Taylor nang malaman niya ang iba't ibang problema ni Tristan sa paaralan. Pinangkang kausapin ng kanyang kapatid na babae si Tristan, ngunit parang nawalan na ang dating closeness sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang panahon, nakilala ni Tristan si Evelyn Faith Jackson, isang batang babae mula sa relihiyosong komunidad. Nagkaroon sila ng matalik na relasyon kahit na bawal ito sa kanilang komunidad. May mga pagkakataong nagyuyosi sila at inirereklamo si Tristan ng kanyang ina. Sa gabi, tinatalakay ng ina ang kanyang pag-uugali na nagiging sanhi sa pagod ni Tristan at ang kanyang hindi pagiging makapag-concentrate sa paaralan. Labis na nag-aalala si Tristan na marami siyang kapintasan at hindi niya natutupad ang inaasahan sa kanyang ina. Kahit sinabi ng kanyang ama na maaari siyang maging kanyang sarili, iba ang nararamdaman ng ina. Noong ika-10 ng Abril 2019, natuklasan ni Tanya ang mga lihim ni Tristan. Nilagyan niya ng surveillance camera ang kamalig ng mga kambing at ginamit ang lumang cellphone ni Tristan na dati lihim na gamit nito bilang access point. Isang araw, bigla na lang kinuha ni Tanya ang telepono nang hindi alam ang dahilan at binasa ang mga text messages. Dito nalaman niya na nakikipagtalik ang kanyang anak sa mga babae, nakikipag-usap ng iligal na droga. Sa mga oras na iyon, nasa school si Tristan at nakita niyang dumilat ang kanyang telepono sa mga pagpasok ng mensahe. Napaisip ang mga magulang at nagsulat sa kanya ang isang pamilyang chat tungkol sa impormasyon na nakita sa lumang telepono ni Tristan. Tinawag ni Sherry King, guro ng Ingles ni Tristan, ang ina niya para ireklamo ang marka at ugali ng teenager. Malapit ng sunduin ng mag-asawa si Tristan ang maaga para pag-usapan ang mga marka nito. Ikinuwento ni Sherry King ang mga salita ng mga magulang kay Tristan. Matapos ang tahimik na biyahe pa uwi, seryosong dumating ay tila masamang loob habang naglalabas ng mga dokumento ang ina mula sa kanyang telepono. Matapos ang tahimik na biyahe, nagsimulang pag-usapan ng kanyang ina at kinumpronta ang anak na si Tristan tungkol doon sa mga nabasa niyang text at sa nangyayari sa paaralan na isinumbong sa kanya ng kanyang guro. Sinabi ng kanyang ina na hindi siya galit. Pagkatapos nito, nag-text si Tanya sa kanyang ina at aabutin siya ng 4:00 ng hapon upang sunduin ang anak. Sa kanilang usapan, napag-usapan ni Tristan at ang kanyang ina ang kahalagahan ng kalinisan at pagbuo ng maayos ng relasyon sa mga babae, ang panganib ng iligal na droga at ang hindi niya pagsang-ayon sa pag-aaral ng ibang relihiyon maliban sa Kristyanismo. Pinilit siyang makinig at napagtanto niya kung gaano kalaki ang dapat niyang ituwid. Gumawa sila ng listahan ng mga katangian na dapat niyang pagtuunan ng pansin: habag, katapatan, at pagiging mas mabuting tao. May isang pagkakataon na sinabi ni Tristan na nilapitan siya ng kanyang ina mula sa likuran. Itinaas ang braso sa kanyang liig at inilapat ng presyon na nagdulot ng likas na pagtalon at paglihis ng kanyang katawan. Naggulat siya sa kanyang pananaw, nagtatangkang depensahan ni Tanya ang sarili at tumakbo siya patungo sa kanyang ama para humingi ng tulong. Subalit sa forensic examination, walang ebidensya na pagbibigti si Tristan ng kanyang ina.
Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang testimonya ng forensic examiner na nagpapakita ng bali sa buto ng liig. Ang psychologist sa kabilang banda ay sasabihin sa trial na sa kanyang opinyon may mental na estado si Tristan Borlasi noong naganap ang krimen. Bagamat tila ay may malasakit siya sa kanyang isipan, na nagdusa si Tristan mula sa malubhang issues sa kaisipan tulad ng depersonalization, derealization, at pakiramdam ng mga pangyayaring hindi totoo. Ngunit maaring hindi ito pansin ng korte at hurado. Sa tingin ng psychologist, parang sinusubukan ni Tristan na manghikayat at tila may delikadong asal sa lipunan. Ano ang nangyayari? Bakit siya tinatakbuhan ng kanyang ama? Bakit siya nagtangkang saksakin ito? Kahit ito'y lumalapit para humingi ng tulong. Naalala niya ang utos ng kanyang ama na pumunta sa kanya at sabihin, Tristan, na maaaring magpapahiwatig ng masamang intensyon. Pero sa palagay ni Tristan, mas gusto ng kanyang ama na patayin siya kaysa saktan. Narinig din ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw noong nakaraang Miyerkules. Pagkatapos nito, bumalik si Tristan sa bahay at nagsuka, na nagpapahiwatig ayon sa psychologist, malupit na stress at posibleng pagpatay. Ngunit hindi ito kinilala ng hurado dahil inihaharap sa kanila ang mga ulat mula sa forensic medical examiners sa panahon ng trial. Sa autopsy report ni Jeffrey Borlasi, maraming saksak sa kaliwang dibdib at likod, slash wounds sa braso at kamay, at gasgas sa bungo at noo. Sa autopsy report ni Tanya Borlasi, maraming siyang tinamong saksak, kabilang na ang kaliwang dibdib, likod at braso, gayon din ang mga sugat na maaaring tinamo. Kapag ang kanyang liig ay naka-compress, ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang mga magulang ay nagtatanggol sa kanilang sarili, hindi umaatake. Bukod dito, nagkaroon ng pagkakataon si Tristan na lumayo sa kanyang ina kung sakaling makaramdam siya ng banta. At kahit na ang ina ay biktima ng biglaang pagwawalang bahala at baling pananaw sa pagtatanggol sa sarili, iba na ang itsura ng pagpatay sa ama at mga sumusunod na ginawa. Bumalik si Tristan sa bahay, tinanggal ang bangkay ng kanyang ina at iniligay sa truck. Itinago ito sa ilalim ng tarp. Pagkatapos ay nilinis niya ang crime scene ng mga 1 oras at gumamit ng hose para hugasan ang beranda sa labas ng bahay. Around 8:30 p.m., dumating si Tristan. Ipinaliwanag ni Tristan na kailangan agad ng kanyang mga magulang na pumunta sa tindahan at humingi ng paumanhin na walang silang oras para dumaan at sundin ang kanyang mga kapatid. Makalipas ang mga 20 minuto, nakatanggap si Robin ng tawag mula sa iba pa nitong na nagreklamo na hindi sumasagot ang kanyang mga magulang sa telepono at hindi siya dumating upang sunduin siya mula sa kanyang part-time job tulad ng kanilang ginagawa. Inayal ni Lola si Alexis at pinakiusapan siyang kunin ang kapatid niya. Nagkasundo sila na magkita sila sa bahay ni Jeffrey at Tanya at alamin ang nangyari. Habang nagmamaniho sila papunta sa bahay, pumasok siya sa bahay para kumuha ng flashlight para tingnan ang mga ito at nakita niya na may dugo sa lahat. Tumakbo si Alexis papasok sa bahay at iniulat nakakita siya ng ilang uri ng katawan sa ilalim ng duyan, malapit sa kamalig ng hayop. Naisip niya na may dugo ang mukha nito sa isang getaway car. Tinawag ni Alexis ang 911 at naghihintay sa pagdating ng pulis. Noong April 11, nakuha ng mga pulis ang username at password ng video surveillance system sa bahay ng Borlasi. Tinignan nila ang mga video at natuklasan ang mga pangyayari sa krimen. Kinuha ng pulisya ang warrant of arrest para kay Tristan at ibinahagi ang detalye ng sasakyan na itinuring na kanyang ginamit. Sinimulan ang paghahanap sa sasakyan at isang habulan. Natanggap ng investigador na si Matthew na nasa Tennessee si Tristan, kaya't inumpisahan ang mga dokumento para sa pag-extradite sa kanya. Hiningi niya kay Lola Robin na sumama sa kanya para kausapin si Tristan. Sa biyahe, binilisan niya ang sasakyan at
Sinabihan ang kaibigan na dapat i-register ng kanyang mga magulang ang kotse bilang ninakaw para mahanap siya. Pero nang mabilis na tumakbo, hinabol siya ng mga pulis at eventually ay nahuli. Sa pagdating ni Evelyn, nagulat siya nang makita ang kasintahan na nahuli at inihagis sa squad car. Napansin ng mga opisyal na tila walang galit o init si Tristan. Ang panayam sa kanya noong April 11, 2019 na isinigawa ng investigator na si Matthew ay nirecord sa video. Nirecord ang audio, sinagot ni Tristan ang lahat ng tanong, inamin ang krimen at inilarawan ang kanyang ginawa. Minsan umiyak siya. Isang buwan bago ang kanyang ika-18 kaarawan, kinuha si Tristan Burlasi ng walang piyansa. Agad, nagkaroon ng warrant ang sheriff office para imbestigahan ang Snapchat account ni Tristan at 5 cellphone na posibleng may kinalaman sa krimen. Inilabas din ang search warrant na natagpuan ang mga bagay tulad ng isang telepono sa master's bedroom, keyboard at panulat, tasa, martilyo, kulang mansa, salamin sa mata, tuwalya sa kusina, duyan, digital video recorder, alpombra, iba pang papel, South Dakota card at bota. Ayon sa korte, nasamsam din ang truck na Ford F-150 at isang red-stained swab lab para sa wheel cover. Nagkaroon din ng warrant para harapin ang bahay ng girlfriend ni Tristan sa Bone. Nabatid sa dokumento ng korte na natagpuan ang pillowcase, zippered sweatshirt at notebook sa property. Ang mga resulta ng investigasyon at search ay tumulong sa mga investigador na buuin muli ang sunod-sunod na mga pangyayari sa insidente. Ang pagtatanggol sa sarili ay iniisip na hindi maayos. Ang libing para sa mag-asawang idinaos noong April 17 sa Bible Fellowship, ang mga pastor ng simbahan na sina William Kranz at Brad Gray ang nag-officiate ng seremonya. Ang mga batang naulila ng maaga ay nagtagumpay na magsulat ng isang nakaka-touch na obituaryo. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ang aming mga magulang na mamuhay para sa kanilang sarili dahil lagi silang naging buhay sa amin. Si Jeff at Tanya ay palaging nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanilang mga magulang at laging pinagmamalaki. Ginawa ng aming mga magulang ang mundo na mas maganda at umaasa kaming magpapatuloy kami sa landasin na iyon at sinundan ito ng mga taong puno ng pagmamahal at pagnanampalataya kay Jesus. Pagkatapos ng libing, bumisita si Taylor sa kanyang kapatid sa bilangguan para sa unang pagkakataon. Ngunit hindi siya natuwa sa kanyang ugali. Hindi lang si Tristan ang hindi nagsisisi kundi palaging sinisisi ng binata ang pamilya sa nangyari. Para sa kanya, tila kumbinsido siya na mas maaga niyang mababawi ang kanyang kalayaan sa tulong ng kanyang kapatid na babae. Ang ikalawang pagbisita ay naganap noong May 11 sa kaarawan ni Tristan. Kasama niya si Lola Robin, pero hindi gaanong kaibahan ang nangyari sa pag-uusap kumpara sa unang pagbisita. Nagsimula ang paglilitis noong Pebrero 2022. Sa paglilitis, ibinahagi ni Tristan ang pangyayari at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang pamilya hinggil sa kanya. Suportado rin niya ang desisyon para sa permanenteng pagbabawal sa pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang kaligtasan ng pamilya. Noong March 3, hinatulan si Tristan Burlasi ng life sentence, murder ni Judge Horn. Binanggit ng hukom na ang kalusugan ng isip ni Tristan Burlasi ay apektado ng pagkabalisa, depresyon, at mga sintomas ng post-traumatic stress disorder. Ayon sa ulat ng mga psychologist, gayunpaman, walang umanong ebidensya ng psychotic disorder ayon sa psychologist. At may paraan ba para maiwasan ang gayong walang katuturan at walang awa na trahedya sa isang tunay na nagmamahal sa pamilya? Thanks for watching, guys. Subscribe Dark Screen channel and don't forget to click on the bell not to miss the new stories from around the world. Hanggang sa muli. Around the world. Hanggang sa muli. At may paraan pa ba na maiwasan ang gayong walang katuturan at walang awang trahedya sa isang tunay na mapagmahal na pamilya?
Thanks for watching guys, and subscribe to my channel, Dark Screen Channel. And don't forget to click on the bell not to miss the new stories from around the world. Hanggang sa muli.